Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinions. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan talagang pinanindigan na ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ito pong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte ay kidnap daw po. Ibig sabihin mga kababayan, pinapalabas nila na illegal yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At dito mapapag-usapan din po natin etong patungkol kay Sara Duterte na kung saan hinihinala na leader mga kababayan ng Dodong Gang. At matatalakay din po natin dito yung mga issue na dapat po sinasagot ng ating Vice President, hindi yung idinadaan po nila sa matinding drama po nila. Ano po, pero bago po natin pag-usapan yan, lagi ko naman po sinasabi na wag po sana natin kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at wag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. So ito mga kababayan, pag-usapan na po agad natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News. Sabi po dito, kampo ni ex-President Duterte iginiit sa ICC na kidnapping ang naging pag-aresto kay PRRD. So ito mga kababayan, i-play po natin. Nanawagan ng dalawang mambabatas sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag politikahin ang kaso sa International Criminal Court o ICC. Ito matapos igiit ng abogado ni Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Medialdia na extrajudicial rendition o kidnapping ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Isidre, dapat patunayan na inosente si Duterte sa korte imbes na gawing politikal ang proseso. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung kasing sinabi nitong si Mijaldea dun po sa ICC, nung first appearance ni dating Pangulong Duterte, talagang kahit yung presiding judge ng ICC tinabla po yun. Kasi nga naman mga kababayan, sa totoo lang, wala po silang pakialam sa issue ng politika dito po sa ating bansa. Ang tinututukan nila mga kababayan at pinag-uusapan nila doon, yung mga kasong kakaharapin ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, na kung saan binasa sa kanya yung kanya mga karapatan at binasa sa kanya yung mga kasong kakaharapin po niya. Pero walang pakialam ang International Criminal Court sa nangyayaring politika dito po sa ating bansa. Kaya nga napakalaking pagkakamali yung ginawang yon ni Mijaldea na ipapahabak niya pa etong si dating Pangulong Duterte. So ito ay pagpatuloy pa natin. Ang confirmation ng charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa September 23, 2025. The degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Napakalaking sablay niyan mga kababayan. First appearance pa lang ipapahamak na agad ni Mijaldea ito pong si dating Pangulong Duterte. Kasi kung tutuusin, alam naman po yan ng mga presiding judge yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At hindi po nila pwedeng sabihin na kidnapping yung ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga nung nagdadrama dyan, si Mijaldea, tinabla na po siya ng mga presiding judge ng ICC mga kababayan. Kasi nga wala naman talaga silang pakialam. Wala silang pakialam sa issue ng politika dito po sa ating bansa. Hindi ko alam kung bakit pinupolitika ng kampo ni dating Pangulong Duterte ito pong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte na kinakailangan pa nilang gumawa ng mga ganitong klase ng drama para lamang po makakuha ng simpatsya sa mga butante, dahil alam naman po natin na may mga tumatakbong senador sa ticket ni dating Pangulong Duterte at gagawa sila ng mga drama para para kumapit at kumuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino natin. Kaya doon sa mga kababayang Pilipino po natin, huwag kayong magpapadala sa mga drama ng mga ito. Kasi pag nagpadala kayo sa drama ng mga yan, kayo lang din ang kawawa sa huli at kayo lang din ang magugoyo. Ano po mga kababayan? So magaling yung maliwanag. So ngayon, punta naman po tayo
dito pa sa isang balita na nakita natin mga kababayan na kung saan bukod kina Mary Grace Piatos, may ginawa pa palang ibang mga pangalan. Ito pong sina Vice President Sara Duterte para mailusot yung paggastos ng confidential funds. So ngayon, bukod doon sa cellphone, sa chichirya mga kababayan, meron na din pong prutas o kaya gulay mga kababayan dito na inilagay na pangalan ni na Vice President Sara Duterte. Sabi dito mga kababayan sa Abante Uno sa balita, Jay Kamote o Kamote daw si Jay, swak sa spy fund ni BP Sara mga kababayan. O ito, basahin natin yung nilalaman ha. Sabi dito, wait lang, yan. Bukod kay Mary Grace Piatos, binigyan din ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sina Jay Kamote, Miggy Mango at 5 individual. Ang mga unang pangalan ay dodong batay sa mga ebidensya na nakalap ng House Prosecution Panel. Sabi pa dito, ayon kay House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega, ang mga bagong ebidensya ng House Prosecution Team ay nagpapalakas sa aligasyon kaugnay ng irregularidad sa paggamit ng confidential funds ni Duterte na ang kabuang halaga ay 612.5 million pesos mga kababayan. Biruin nyo ha, meron ditong pangalan na Jay Kamote at saka Miggy Mango. Tugma pa mga kababayan yung Kamote sa pangalang Jay. Alam niyo naman kung sino yung Jay na talagang kamote talaga. Literal na kamote mga kababayan, walang ibang ginawa't ibinalita kung hindi puro ka-fake newsan para ipagtanggol ang mga Duterte. Kaya nga masasabi natin kamote talaga. So ngayon kung titingnan nyo, bukod kay Jay Kamote, merong Miggy Mango. Ganon sila katindi sa paggasta at paglustay ng pera ng taong bayan. Sinabi ni Ortega na ang pangalang Jay Kamote ay katunog ng pangalan ng isang root crop. Samantalang ang Miggy Mango ay kahawig ng isang prutas. Nakatanggap din umano ng confidential funds sina Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong S. Barok batay sa mga nakuhang ebidensya ng House Prosecution Team na naghahanda para sa isinasagawang impeachment trial ng Senado. Una, may chichirya daw at saka cellphone. Ngayon may prutas at kamote na. At higit sa lahat mukhang dodonggang na ito. Hindi lang isa, hindi lang 3, 5 dodong ang nasa listahan, sabi ni Ortega. Biruin nyo mga kababayan ha, kung titingnan nyo talagang masasabi natin sa pagkakataong ito na leader na ng dodonggang etong si Vice President Sara Duterte. Bakit? Kasi biruin nyo, hindi lang isa, hindi lang 2, hindi lang 3, kung hindi 5 dodong yung nakita mga kababayan na pinagbigyan or tumanggap ng confidential funds. So ngayon baka sabihin ng iba, Jake, fake news naman yan, wala ka naman nakitang balita, article lang yan. Eto, panoorin po natin. Mga kaserbisyo, lalo pang lumalalim ang kontrobersiya sa confidential funds ng Office of the Vice President matapos matuklasan ang mas maraming peking pangalan na ginamit umano sa pondo. Biruin nyo, no? Si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kabilang sa mga bagong nadiskubreng pangalan, ang tinatawag na Dodong Gang na binubuo niya na Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong S. Barok. Kasama rin sa listahan ang Jay Kamote at Miggy Mango. Biruin nyo, sino kaya yung mga taong yan? Yan ba nag-e-exist? Diba ganyan katindi sila mga kababayan, talagang maglusot ng pera ng taong bayan, lumustay at gumastos ng pera ng mamamayan, tapos yung mga taga-suporta na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte na wala namang gaanong alam sa nangyayaring issue sa politika, gano'n na lamang po bumatiko sa ating gobyerno. Samantalang itong mga isyong ito, hindi man lang nila mapagtuunan ng pansin. Pera po ninyo yung pinag-uusapan dito, pera ng mamamayang Pilipino, pera ng taong bayan. Kaya dapat po aware kayo sa lahat ng nangyayari na paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Wala umunong birth, marriage,
at death certificate sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang ito. Grabe, no? Tulad ng mga naunang nadiskubreng Mary Grace Piatos, Pia Piatos Lim at Renan Piatos. Ayon kay Ortega, patunay ito na hindi lang kapabayaan kundi maingat na planong paglustay sa pondo ng bayan. Ang mga Tsaka mga kababayan, sanay naman kasi si Vice President Sara Duterte sa mga ganito kasing gawain, di umano. Kasi kung titingnan naman po natin talaga mga kababayan, hindi lang naman po kasi yan yung isa sa mga matitinding issue na ibinabato kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pamumuno nung siya ay OBP mga kababayan, at mas lalo na nung siya ay secretary ng DepEd. Kasi mamaya ipapakita ko sa inyo na hindi lang naman yan yung naging issue ni Vice President na dapat alam ng mamamayan. Kaplasang ito ay lalo pang nagpapatibay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. O ayan, sinasabi ha, talagang literal, bukod sa may article tayong binasa, may balita akong ipinakita sa inyo na talagang masasabi natin na leader na itong si Sara Duterte ng dodonggang. Saan ka ba naman nagkatala? Puro dodong yung tumanggap ng pera ng mamamayang Pilipino, ng confidential funds ni Sara Duterte. Bakit mo naman, Jake, sinasabi na sanay na si Vice President Sara Duterte sa mga ganyang klase ng gawain? Eto kasi mga kababayan, kung matatandaan nyo, yan. Noong March 9, 2025 mga kababayan, isa po sa matinding napapag-usapan or lumalabas na balita ngayon yung issue ng ghost student sa senior high school voucher program na kinukundi na mga kababayan. Kinukundi na po yan. Bakit? Kasi nga naman, saan ka ba naman nagkatala na kung saan mga kababayan meron pong isang matinding issue ng ghost student sa senior high school voucher program na kung saan kinukundi na. Yan po ay sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. So sabi po dito mga kababayan, basahin po natin etong nakita po nating balita galing po dito sa Philippine Star. Sabi dito, mariing kinundi na ni dating senador at independent senatorial candidate Bam Aquino ang pagkakaroon ng ilang pribadong paaralan ng ghost student sa ilalim ng senior high school voucher program. Sabi pa dito, nakakabahala talaga ang balitang ito ng ghost student. Pera po ito na dapat napupunta sa mga kabataang nangangailangan. Dapat matigil yan, wika ni Senador Aquino sa panayam ng media habang nag-iikot sa Iloilo City. So biruin nyo ha, kahit po si Bam Aquino nadiskubre yung ganyan mga klase ng galawan at gawain po sa panahon ni Vice President Sara Duterte na kung saan mga kababayan talagang talamak yung ghost student dyan po sa senior high school voucher program na yan. Kaya po kinukundi na yan. Kasi nga sobrang talamak mga kababayan. So sabi pa dito, tiwala naman si Senador Aquino na iimbestigahang maigi ni Education Secretary Sani Angara at paparusahan ng mga sangkot sa isyo. Yung mga nagnanakaw ng pera sa mga estudyante natin, dapat silang makulong at dapat nang matigil ang practice na ito, ani ni Aquino. Di ba kung matatandaan ninyo, may mga nadiskubre nga mga kababayan, ito pong si Secretary Angara ng mga anomalya dyan po sa DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga po mga kababayan, kung tutuusin, kung titingnan din po natin, dapat talaga maimbestigahan din ito ni Secretary Sani Angara para mapagbayad at mapanagot yung mga sangkot po dito. Kabilang na mga kababayan, yung dating di umano sekretary ng DepEd. Napakalaking unfair sa mga kababayan po nating estudyante na dapat sila ang nananamasa niyan, hindi yung mga ghost student na dumidiretso sa bulsa ng isang tao. Ano po ngayon sabi pa dito? Eto daw, yung mga nagnanakaw ng pera sa mga estudyante natin, dapat silang makulong at dapat nang matigil ang practice na ito, ani ni Aquino. Kapag nakabalik siya sa Senado, titiyakin ni Senador Aquino na hindi mauulit ang ganitong insidente ng ghost student at iba pang maanumalyang paggamit ng pondo para sa edukasyon. Iyang ganyang klaseng corruption, napakasama talaga. Iyong pera para sa ating kabataan dapat napupunta sa taong bayan at hindi binubulsa ng iilan, giit pa niya. So ngayon, kung tutusin, may tama naman talaga. Ito pong si Bam Aquino. Dapat po yan ay napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin at dapat po yan ay pumupunta sa mga kabataan at nagagamit po nila para sa kanilang pag-aaral. Pero nangyayari nga, dahil nga ginagawang ghost student, na dumidiretso, pumapasok sa bulsa
ng mga gahaman dyan po sa ating gobyerno. Ano po ngayon kung tutusin mga kababayan, yan naman po ay nagmula nung panahon ni Vice President Sara Duterte nung siya ay sekretary ng DepEd. Kaya nga po, pagkaupo ni Secretary Sani Angara, dyan po sa DepEd mga kababayan, na-discover na po agad niya yung mga anomalya na nangyayari dyan po sa DepEd nung panahon ni Vice President Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa mga balitang ito na tinalakay po natin? Ano po ang opinion ninyo mga kababayan hingil po sa paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino gamit-gamit yung mga yung mga ghost student at yung mga pangalan na hindi naman talaga nag-e-exist, katulad nitong Dodong Gang na ginagamit nitong sina Vice President Sara Duterte sa pagtanggap at paglustay ng confidential funds na pera ng mamamayang Pilipino. So comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento nyo hingil po dyan mga kababayan sa usapin pong yan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa mga kababayang Pilipino po natin na lagi pong nanonood, especially yung mga team replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At higit sa lahat, maraming salamat din sa lahat ng team replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.